Sa basketball, hindi lang skills at diskarte ang nagdedetermina ng karera ng isang atleta. Minsan buong kapalaran nila ang nakataya. Hindi lahat ng kwento ay natatapos sa loob ng court. May mga players na patuloy na lumalaban laban sa posisyon, laban sa sistema at laban sa sarili nilang limitasyon. Pero may mga pagkakataon na kahit gaano ka kagaling, kahit gaano ka kahanda, napipigilan ka ng mga pangyayaring hindi mo kontrol. Aksidente, injury, na kayang putulin ang isang pangarap ng hindi mo inaasahan at kayang tapusin ang isang karir sa isang iglap. Sa video na ito, tatalakayin natin ang top 3 Asian basketball tragedies. Mga kwentong puno ng what ifs, mga pangarap na hindi na naituloy, at mga karerang maagang pinutol ng kapalaran. Una ay si Aydin Nika Barami. Isa siya sa mga pinaka-promising forward ng Iran noong mid-2000s. Isang player na hindi lang may talento, kundi may presensya sa court. Siya ang nakatatandang kapatid ni Samad Nika Barami. At noong mga panahong yon, pareho silang unti-unting nagiging pundasyon ng national team. Dalawang puwersa na sabay umaangat. Si Aydin Nika Barami ay bahagi ng tinatawag na golden generation ng Iranian basketball. Mabilis, skilled, matalino sa laro, at may potensyal na maging isa sa magiging muka ng Iran sa international stage. At bago pa dumating ang trahedya, nagsisimula na silang gumawa ng kasaysayan. Kasama niya sina Hamed Haddadi at ang kanyang kapatid nang makuha ng Iran ang kanilang kauna-unahang FIBA Asia Championship. Isang tagumpay na nagbukas ng pinto para sa 2008 Olympics. Sa panahong iyon, kung ikukumpara mo sa isang kwento, parang dalawang bida ang magkapatid. Si Samad ang pangunahing bayani, at si Aydin ang kanyang kapantay, ang kanyang anino, ang kanyang katuwang sa laban. Pero noong 2007, biglang naputol ang kwento. Isang car accident ang tumapos sa kanyang buhay. Isang trahedyang ikinagulat ng buong Iran, ng kanyang teammates, coaches at pamilya. Mas masakit pa dahil kasama niya sa aksidente ang kanyang fiancé. At kahit na nakuha ng Iran ang Olympic slot at nakapaglaro sila sa 2008 Olympics, may kulang dahil ang isa sa mga dapat kasama sa laban, wala na. Hindi lang isang player ang nawala, kundi isang future leader ng Iranian basketball. At kung nabuhay pa siya, posibleng mas naging dominante pa ang Iran sa Asian basketball. Hindi lang dahil sa talento niya, kundi dahil sa kwento nilang magkapatid na sana'y mas matagal pa nating nasaksihan. Korea down by 5, 50 seconds to try and make it up. Gilas looking for the stop. Minggu, putatagag, i-game Norwood. Kung ang una ay nawala ng tuluyan, ang pangalawa naman ay naiwan. Pero hindi na rin naging katulad ng dati. Noong 2013, sa FIBA Asia Championship sa Manila, may isang batang Korean player ang muntik ng sumira sa pangarap ng Gilas Pilipinas. Siya ay si Kim Min-gu. 22 years old pa lang siya noon, pero ang kumpiyansa niya parang veterano na. Sa bawat bitaw niya mula sa labas, ramdam mong pwedeng magbago ang laro. Isa siya sa mga dahilan kung bakit muntik matalo ang Gilas. Dahil sa kanyang shooting, lalo na sa crucial moments ng laro. At dahil doon, isa siya sa mga inaasahang magiging future star ng Korea. Kasama sana siya sa lineup para sa FIBA Basketball World Cup 2014. Pero bago pa man dumating ang World Cup, isang pangyayari ang biglang nagbago ng lahat. Isang car accident. At mas naging komplikado ang sitwasyon dahil napag-alamang nakainom siya ng alak noong mangyari ang aksidente. Sa Korea, kung saan napakahigpit ng batas at disiplina sa athletes. Malaking issue ito. Hindi lang aksidente ang kinaharap niya, kundi pati parusa at matinding kritisismo mula sa publiko.
nagtamo siya ng matinding injury at doon na rin nagsimulang magbago ang takbo ng kanyang career. Nakabalik man siya sa paglalaro, hindi na siya naging katulad ng dati. Unti-unting bumaba ang kanyang performance hanggang sa tuluyan siyang nagretiro noong 2020. Mas maaga kaysa sa inaasahan. Isang career na nagsimula sa napakalakas na potensyal pero natapos nang hindi naabot ang rurok. Sa Korea, isa siya sa simbolo ng what could have been. Isang player na pinakita kung gaano siya kalakas pero hindi na nabigyan ng pagkakataong ipakita kung hanggang saan pa sana siya kayang dalhin ng kanyang talento. At sa pangatlo, si Ding-Yan Yuhang, isang player na minsang nagningning sa international stage at itinuring na isa sa pinakamalaking pag-asa ng China sa modernong basketball. Shi Wei receives it back on the perimeter. Ding's going to put it up this time and gets the first points on the board for the hosts. And he was so important. Siya ay naging CBA, regular season domestic most valuable player ng dalawang magkasunod na taon. Noong 2016 to 17 at 2017 to 18 season habang naglalaro para sa Shandong Golden Stars. Sa panahong yun, isa siya sa pinaka-dominant na scorer sa buong Asia. At noong 2017, nagkaroon siya ng pagkakataong ipakita ang talento niya sa mas malaking stage. Dumating pa sa punto na sumisigaw ang fans ng MVP, isang bagay na bihirang marinig para sa isang Asian player sa ganong stage. Sa loob ng 10 laro, nagtala siya ng average na 7.4 points at 2.7 rebounds. Hindi man eye-popping sa numero, pero sapat para makuha ang respeto ng mga nanonood. Doon nagsimulang maniwala ang marami na kaya niyang makapasok sa NBA, pero doon din nagsimulang magbago ang lahat. Hindi aksidente, hindi bigla ang pagkawala, kundi isang kalaban na unti-unting kumakain sa kanyang karir, ang kanyang sariling katawan. Noong 2018, hindi siya nakapaglaro para sa Brooklyn Nets at Dallas Mavericks dahil sa matinding tendinitis sa tuhod, isang kondisyon na nagdudulot ng sakit sa bawat talon, sa bawat takbo. Hindi ito gumaling sa pahinga. Kaya noong Disyembre 2018, sumailalim siya sa arthroscopic surgery sa Dallas, umaasang maibabalik ang dati niyang forma. Pero mas lumala ang sitwasyon. Ayon sa ilang ulat, ang kondisyon ng kanyang tuhod ay inihalin tulad sa isang 30 years old na atleta. Kahit 25 pa lang siya noon. Isang malinaw na senyales ng overuse at ang mga injury na hindi naagapan sa tamang panahon. Dahil dito, nawala siya sa professional basketball ng mahigit 1,200 days. Halos 3 taon na walang kasiguraduhan kung makakabalik pa siya. At kahit nakabalik man siya sa CBA, hindi na siya yung dating Ding-Yan Yuhang. Ngayon, kinikilala siya bilang isa sa mga pinakamalaking lost talents ng China. Isang player na napatunayan ang kaya niyang gawin sa international stage. Pero unti-unting naubos ang kanyang prime dahil sa kanyang katawan. Isang paalala na sa basketball, kahit gaano ka kagaling, kung hindi makakasabay ang katawan mo, matitigil din ang laban mo. 3 kwento, 3 magkaibang trahedya, isang nawala sa aksidente, isang biglang nawala dahil sa hindi inaasahang pangyayari, at isang kinain ng injury, pero iisa ang common denominator. Lahat sila may potensyal na maging mas malaki pa kaysa sa kung ano sila ngayon. Sa basketball, hindi lang talent ang laban, pati swerte, kalusugan at oras, kaya bawat laro, bawat karir, hindi guaranteed. At minsan, ang pinakamalalaking what if ng basketball ay hindi yung hindi ka nanalo, kundi yung hindi ka nabigyan ng pagkakataong tapusin ang laban mo.